Isang When a man wants vlogger, ayan. Ito medyo mainit din kasi itong issue na ito. Oh, itong isang abogado na talunan kongresista. Tumakbo tong congresswoman eh. Congressman ba? Congresswoman. Oh, anyways, kung ano man ang may pututoy man siya o wala, hindi yun ang issue natin. Ang issue natin dito, for some time, itong tao na to, si Attorney Oliva, itong tao na to for some time, binabati ko siya talaga yung gobyerno. And natuwa tayo sa kanya dahil nakikita natin na, pinapaliwanag niya sa atin in layman's term na medyo legal yung mga issues na nangyayari sa bayan natin. Marami na rin siyang mga guesting sa show, podcast ni Mayor Baste at ipinaliliwanag niya doon yung corruption, ipinaliliwanag niya yung mga legalities ng mga bagay-bagay, lahat halos ng issue, nire-reactionan nito at ipinaliliwanag niya sa atin in legal terms na maiintindihan natin. So okay naman siya. Until nagulat tayo, bigla siyang merong ganitong vlog na tila mo si Pangulong Duterte pinapako niya sa krus. So nagulat ang taong bayan, bakit biglang naging ganun? Bakit biglang nagbago? Dati naman, yung kanyang mga opinion pagdating sa ICC, pagdating sa corruption, talagang pasok na pasok sa panlasa natin. Bakit ngayon tila mo nagbago yung timpla? Yung tinola naglasang sinigang. Oo. And then ngayon, nagulat din kasi talaga, malaking issue kasi itong ICC issue natin. Napakalaking kasi niyan eh. Unang-una sa lahat, ang batas sa Pilipinas, ang korte sa Pilipinas gumagana. So never talaga natin na i-acknowledge ang authority ng ICC sa atin. Member state tayo or not, hindi talaga natin ina-acknowledge yung kanilang authority over us. Kasi ginawa po yung International Criminal Court para magsilbing korte sa mga bansa na hindi na gumagana ang kanilang justice system. For example, diyan sa mga sa Syria, di ba, gera, sa Iraq, gera, ganyan. O sa halimbawa, lumala pa yung kaya diyan sa Ukraine. Na halimbawa, yung Ukraine wala na rin, hindi na nagfa-function yung kanilang mga korte dahil sabog-sabog na ng missile, ganun. So diyan papasok ang International Criminal Court para magsilbing korte ng mga bansa na hindi na nagfa-function yung kanyang judicial system. Ang judicial system sa Pilipinas is functioning. Sa totoo nga, kakatalaga-talaga nga lang, kakadismiss-dismiss, pakawala nga lang ng mga dating mga nakulong na. It means gumagana ang korte sa Pilipinas. So ang authority ng ICC over the Philippines, magte-take effect lang yan kapag ang mga korte natin ay hindi na gumagana. Yun ang ating stand noon pa. Whether member state tayo or hindi. Kaya nga tayo umalis bilang member state ng ICC kasi nakikialam sila sa atin nang gumagana naman ang Department of Justice. Gumagana naman ang mga RTCs, gumagana naman ang Supreme Court, ang Ombudsman, gumagana din naman ang Sandigan Bayan. I mean, walang problema sa natin, sa mga korte natin. Bakit sila makikialam sa atin? So ngayon, nakikita natin na political, ginagamit noong mga kalaban ng mga Duterte itong ICC dahil dito sa Pilipinas, yung mga kaso, it will not fly. Again, Pangulong Duterte before he was president, iniimbestigahan na siya ni Leila de Lima sa Duterte Death Squad. Na kahit isang kaso, walang naisampa si Leila de Lima kasi wala nga siyang ebidensya, wala naman ni isang mga taga Davao na nagsasabi, meron yung mga mangilan-ngilan na sila daw yung hitman na hindi naman nila kayang patunayan. So walang na isang pang kaso ever ito si Leila de Lima. Sa kahit 3 years nang hindi presidente si Pangulong Duterte, kahit isang kaso, hindi na siya immune sa kaso, kahit isa, wala namang naisampa sa kanya tungkol dito sa war on drugs na ito. Hindi ba? Tapos ngayon, pinadala si Pangulong Duterte sa ICC. Bakit? It means political yan. Kidnapping nga yung nangyari dyan eh. And you were also agreeing before. So bakit ngayon biglang nagbago itong abogado na ito? Malaman-laman natin noong nag-check itong mga magagaling na mga researcher natin ng mga DDS. Malaman-laman natin. Ito palang aling ito ay naging empleyado sa City Hall sa Tacloban. Oo, ng kapatid ni Martin Romualdez. Kayo nang bahalang Kayo nang bahalang magbuo ng istorya. Pero magtataka ka, bakit siya bumaliktad? Pakinggan muna natin yung kanyang yung kanyang yung kanyang mga sasabihin dito. But law. The standard of review is not sympathy. It is error in law or procedure. Ang sinasabi niya kasi dito, mga bossing yung interim release. Ang kanyang rebuttal, bakit daw natin inaaway ang ICC kung nagre-request tayo sa ICC? Again, if you are speaking in the context ng or nasa batas, ang problema nga dito, labag nga sa batas Unang-una sa lahat, yung jurisdiction
Wala talaga eh. So labag talaga sa batas. Kung ang tatay mo kinidnap, ikaw ba hindi ka magagalit dun sa mga kumidnap sa tatay mo at dun sa pinagdalan? Sa safe house na pinagdalan sa tatay mo, natural magagalit ka. So ang sinasabi niya, hindi daw dapat sila Inday Sara nagsasalita against ICC. Kasi nga, it's the ICC who's going to decide doon sa fate ng tatay nila. Hindi ka Duterte supporter pag ganyan. Kasi pag mali, mali. Regardless, kung nagre-request ka sa kanila, you have to fight your case. You have to inform them na mali yung ginagawa ninyo. Because kung liligawan mo sila, hindi ganyan ang mga Duterte supporter at hindi ganyan ang mga Duterte. Kapag mali, ipipwersa mo yung punto mo. Parang ang sinasabi nitong abogado na ito na dapat hindi kayo nagbibigay ng mga ganyang pronouncement na hindi kayo makikipag-cooperate sa ICC. Yun palang mga sinasabi nyo na yun. Sasabihin na ng ICC na talagang may flight risk na hindi kayo makikipag-cooperate kasi sinasabi nyo hindi kayo makikipag-cooperate, which is sa batas nga hindi naman tayo talaga dapat makipag-cooperate sa ICC in the first place. Hindi tayo member state. Kahit na yung krimen nangyari nung member state pa tayo, meron tayong gumaganang korte sa Pilipinas eh. Ipinaglalaban nga natin, pwede ka ba naman makipaglaban ng nanglalambing ka? Tanga-tanga rin pala talaga to eh. The defense must prove that the lower chamber misapplied the statute or ignored key evidence. Madaling sabihin na mali ang desisyon, pero mahirap patunayan na labag ito sa batas. This is not a retrial of humanity. It is a review of legality. Let us not forget, interim release is not a right. It is a privilege conditioned upon trust. And when a man's record is one of defiance, when his legacy is marked by thousands of deaths. So dito pa lang na alam mo na ay putang ina may something. When his legacy meron daw meron daw thousands of deaths. Gago ka ba? Narinig mo ba kung ilan yung patay na ikinakaso kay Pangulong Duterte diyan ka-40? Saan nanggaling yung thousands of deaths? So ibig sabihin nung binanggit niya tong thousands of deaths, alam mo na kagad kung sino ang impluwensya nito. Ang impluwensya nito, mga dilawan. Kasi dilawan lang naman ang nagsasabi na si Pangulong Duterte may pinatay na 30,000 eh. Thousands of deaths. Nakikita mo ba yung mga humaharap diyan sa mga press conference? Wala nga 10 eh. Saan nang galing yung thousands of deaths? And besides, anong pruweba na merong thousands of deaths? Yung thousands of deaths na yan, kasama pati binangungot eh. Lahat ng mga namatay, nasagasaan, kasama dyan eh. Yung mga unresolved na mga deaths, mga walang suspect na mga deaths, lahat yan eh. Isinisi sa war on drugs eh. Hindi ba nakumpirma na natin yun? Na wala silang datos noong 30,000 na mga namatay na yun. Wala silang pruweba na lahat ng ito ay dahil sa war on drugs. So bakit yun ang kanyang sinasabi ngayon? Kayo nang bahalang mag-isip kung sa tingin nyo bakit biglang ine-echo niya yung mga sinasabi ng mga kalaban ng mga Duterte. Yun nga ang depensa ng mga Duterte. Even though sinabi ni Pangulong Duterte na I take full responsibility. I take full responsibility sa lahat ng mga nangyari. It doesn't necessarily mean lahat na lang ng mga namatay kasalanan niya. Kasi parang ang bilang yata dito ng totoong mga namatay sa war on drugs, 3,000. Kasi yung karamihan dyan nanlaban. 3,000. At yung iba pa nga dyan, sa yung other 27,000. Andiyan dyan na yung mga salvage, nandiyan dyan na yung mga natagpo ang patay sa ganito. So, walang patunay na it's even involved sa droga. Ang sinasabi lang is, natukhang na yan. Nakasama yan sa listahan ng tokhang tapos namatay. Pero hindi nga natin alam sinong pumatay. Hindi ba? Kailangan kasi kapag ka nag-akusa ka, kumpleto ka talaga ng ebidensya. Pero pag sinasabi mong thousands of deaths na dahil naman sa pagganap sa tungkulin, operational yung collateral damage, parang mali naman na ini-echo natin yon. Diretso. Without trial, the court may... Without trial thousands of deaths daw without trial. Kailangan tanungin natin to kay Regal Oliva kung ano yung mga 1,000 deaths na ito. Baka may alam siya na walang trial Magbigay ka ng mga pangalan. Alin sino sa mga namatay yung hindi na trial. Find it difficult to grant him the benefit of the doubt. In truth, sinasabi parang dito sa video niya, kumakampi na siya sa ICC dahil naniniwala siya na si Pangulong Duterte pumatay ng libo-libo. Appeal is as much about perception as it is about procedure. To his supporters, this is a crusade against foreign meddling. To the victims, it is a fight for long-denied justice. And to the law, it is simply the next step in a due process that he himself once denied to others. So, ang sinasabi niya,
na si Pangulong Duterte denied itong mga biktima of due process. Anong pruweba mo dyan? That he indeed denied due process. Eh, hindi ba may mga nakasuhan? Hindi ba may mga pulis na nakulong? Ano ba ang due process? Hindi ba dapat ang due process magfa-file ng kaso ang biktima? Wala nga nag-file na kaso ng biktima eh. So ang assumption mo dahil takot sa kanya hindi nag-file ng kaso. Eh ikaw pala hindi ka pala takot eh. Eh di sana pinuntahan mo tong mga ano na to, abogado ka naman. Pinuntahan mo yung mga biktima tapos ikaw ang nag-file ng case. Matapang ka naman pala eh. So sinasabi niya na si Pangulong Duterte denied these people of due process. Papa, saan mo nakuha yan? At saka saan mo anong pruweba mo dyan? Yan kasi yung sinasabi ng mga dilawan. Yan ang sinasabi ng mga pinklawan. Yan ang sinasabi ng mga komunistang congressman. Yan din ang sinasabi ni Leni Robredo noon. So, anong ibig sabihin? Dilawan ka na? O dilawan ka talaga? Na nagpapanggap ka lang na Duterte supporter? Na nagpapanggap ka lang na kalaban ng gobyerno to pagdating sa mga maling gawain nila? Pero hindi ka naman pala talaga kakampi. Sabi ko nga eh, kung totoo marami nang sasabi, baka binayaran na yan, baka binayaran na ako, naniniwala na ako. Mayaman naman kasi to eh. Pero for the right price, lahat po for sale. Kahit yung mga pinakakatagutagong sentimental value na bagay-bagay sa buhay mo, pag inalok ka ng pera na sobra-sobra para doon, ibibenta mo yun. Ito ngayon ang tanong. Bakit nagbago ka ng tono? Dati naman, firm ka sa paniniwala mo na ang ICC, walang jurisdiction sa atin. Bakit ngayon, iba na ang tono mo? Magkano kaya? Yun ay tanong. Kung hindi naman, okay lang. Pero sa tingin mo, ikaw, magbablog ka ng ganito? Ako magbablog ako ng ganyan halimbawa kung ako Duterte supporter ako ngayon, talagang galit na galit ako sa Marcos, biglang magbablog ako bukas, sinabi ko na si Marcos ang pinakamagaling na presidente at si Duterte ay walang kwentang presidente, si Inday Sara ay isang animal, satanas, magnanakaw. Maniniwala ba kayo sa akin na sasabihin ko, hindi, nagising lang ako sa katotohanan. Di ba? If the appeals chamber affirms the ruling, Duterte remains detained under the authority of the international community. A community he once mocked as toothless. The community he once mocked as toothless. Toothless talaga yan. Toothless talaga ang ICC kapag ang gobyerno mo gumagana ang justice system. Toothless yan. Hindi lang yan naging toothless noong ipinagkanuno si Pangulong Duterte ng sarili niyang bayan, which is mali. Dapat dumaan sa due process. So ang sinasabi nito ni Regal Bakla na kung si Pangulong Duterte hindi sumusunod sa due process noon, deserve din ni Pangulong Duterte ang hindi mabigyan ng due process? Kala ko ba patas ka? Toothless po ang ICC sa mga bansa na gumagana po ang korte. Yun ang ibig sabihin ni Pangulong Duterte sa toothless. Hindi sila pwedeng mag-impose sa atin because our justice system is working as usual. Na magkakaroon lang sila ng kapangyarihan kapag ang gobyerno ng Pilipinas ay lugmok na at ang korte ay hindi na gumagana. Yun yung ibig niya sabihin toothless, engot. If reversed, he may walk out but not free. For the shadow of accountability will follow him still. The irony is almost poetic. Noong siya ang nasa Malacanang, marami ang ikinulong na walang pagkakataong magpaliwanag. Noong presidente si Pangulong Duterte, sinasabi mo maraming kinulong na walang pagpapaliwanag? Gago, tanga, bobo. Maraming nakulong nung panahon ni Pangulong Duterte dahil sumuko. Sumuko sila dahil sa takot na baka mamatay sila at dahil ipinapapatay na sila ng mga amo nila, mas pinili na lang nilang makulong. Napakadaming sumuko nun. Tingnan mo yung numero, ilan yung namatay, ilan yung sumuko. Pwede ba yun ikukulong ng walang paliwanag? Alika, martial law ba nung panahon ni Pangulo? Tarantado din to eh. Hindi nagdeklara ng martial law si Duterte nun. Nagdeklara lang siguro in Mindanao pagka may gera, pero sa habeas corpus, wala bang habeas corpus nun? Aarestuhin ka na lang basta-basta? Hindi pwede yun. Kung totoong maraming inaresto na hindi na pinagpapaliwanag, bakit hindi kasama yun sa ikinakaso sa kanya? Maraming inaresto nun na hindi sa dami ng kalaban ni Pangulong Duterte nun, bakit hindi sila nag-iiyak tungkol dyan? Daming sumuko nun, hindi nga lang mga adik pati mga NPA. Ito naman si Regal siguro nung nagpapayat pati yung utak pumayat. Now he stands before a court that listens patiently, meticulously, and lawfully. And perhaps that is the true justice of it all, that the man who built his power on fear must now rely on the very rule of law he once dismissed. Because in the end... Diba? So dito, inaamin niya na ang ICC, yung tamang korte, para duminig ng mga kaso ni Pangulong Duterte. Again, the crime were committed here in the Philippines.
considering na may crime talaga, the crime was committed in the Philippines, and yet doon siya tinatry sa abroad. Considering the fact that our justice system here in the Philippines is working fine. So anong klaseng abogado tong gagong to? Abogago. Kasi pumapayag ka na ibang lahi ang magtatry sa Pilipino na meron namang korte dapat dito. Kung pwedeng ikulong si Pangulo dito sa Pilipinas because crimes were committed here as what you're claiming. O tingnan ninyo, yung dating statement niya patungkol dito, pakinggan nyo. Ang International Criminal Court o ICC nag-issue og warrant of arrest kay former President Rodrigo Duterte through the Interpol and was enforced by the Philippine National Police tungod sa iyang alleged involvement sa mga crimes against humanity. Kini naglakip sa mga extrajudicial killings na nahitabo sa iyang anti-drug campaign. However, importante nga mahibalaan na ang Pilipinas dili na miyembro sa ICC sukad pa sa pag-withdraw niya sa Rome Statute ni adtong Marso 2019. This non-member status complicates the ICC's ability to execute the arrest warrant. O yun naman pala So dati ang sinasabi niya, because we are not a member of the ICC, hindi na pipwede. So bakit ngayon? Ano nangyari? Ano nangyari? Bakit biglang nagbago? Pumayat ka lang, nagbago na yung isip mo. Samantalang nung tabatchoy ka pa, ano naman, maganda naman yung paliwanag mo tungkol sa kapangyarihan ng ICC over the Philippines. Within the country. Kung ang Marcos administration magdesisyon na i-implement ang warrant, for sure, it will raise significant legal and political issues. The Supreme Court of the Philippines could be involved here, as individuals or groups could file petitions questioning the legality of executing the warrant. If ever na ay mga legal challenges, ang Supreme Court has the power to issue an injunction to bar the government from carrying out the arrest. Inuod ni ang mga political ramifications. So sinasabi mo may Supreme Court dito sa Pilipinas na pwedeng pigilan yan. Ibig sabihin gumagana. Gumagana mga korte natin dito. Bakit ngayon nung bago mong vlog, pumapayag ka na ang isang Pilipino doon nililitis sa ibang bansa. Ano ba talaga, ma'am? Sir. Ma'am, sir, ano ba talaga? O public opinion ini magduwa og dako nga papel sa pagdesisyon nga pagahimuon. To cap it all, the arrest warrant from the ICC poses complex issues for the Marcos administration, particularly due to the lack of the ICC's jurisdiction in the Philippines and the potential legal actions that could... Wala palang Wala naman palang ang ICC. So toothless, di ba? So naniniwala ka na doon sa sinabi ni Pangulong Duterte na toothless. Noon naniniwala ka, ba't ngayon hindi na? Bakit kaya? Ano kaya ang naging ex-deal para biglang maging tunog dilawan to? Balato naman. Be pursued in the Supreme Court. Buhi pamanggod ang legal system or justice system sa Pilipinas. Buhay ang justice system sa Pilipinas. Ikaw mismo nagsabi sa mga previous vlogs mo. Nung chubby ka pa. Bakit ngayon, nung pumayat ka na, iba na rin yung sinasabi mo? Ano ba yun? Gulo-gulo mo. Not to mention, ang political nga epekto ani kay fast approaching na baya ang election sa 2025. Kung aristohon ba si Tatay Digong, di ba kaha mag-alsa-masa ang mga Duterte loyalist? And will this be the beginning of another political crisis? Ngano naabot man ta ani oy? Abi ko man og ang bagong Pilipinas kay united na. Scam ra di ay ning unity. So ngano mutuo pa man ta sa mga panaad ang administrasyon? Another day. Bakit galit ka sa administrasyon noon? Bakit ngayon suportado mo na yung administrasyon pagdating sa pag-aresto kay Pangulo? Ikaw may something. The Regal POV. Let's talk about why the case against former President Duterte in the ICC is legally flawed. Legally flawed pala Ikaw nagsabi legally flawed. Yung ICC case ni Pangulong Duterte. Tapos, biglang saan kaya nanggaling? Alam mo, 360 degrees 360 yung pagbaliktad niya From legally flawed to dapat sumunod sa batas. From legally flawed ang ICC case to dapat hindi natin inaaway ang ICC. Kaya nangyari sa'yo, Regal. Magaling ka naman pero bakit ganun? Ano kaya? Anong naging dahilan? People say his war on drugs is a crime against humanity. But let's break it down. I-breakdown daw niya. Kanina sinabi niya, yung legacy ni Pangulong Duterte ay mga legacy, ibig sabihin yun yung mga nagawa niya. Wala siyang ibang nagawa. Ang legacy, yun yung pinaka malupit na doon ka makikilala. Doon ka makikilala sa bagay na yun. When you ask about Bongbong Marcos, anong legacy niyan? Wala. Magngiwi-ngiwi tsaka mag-utal-utal. Si Pangulong Duterte, anong legacy niyan? When you ask people sa kalsada, sasabihin nila, yung war on drugs niya, okay talaga. Yung build. Yun yung mga legacy niya. 10 years na passport, 10 years na lisensya. Yan yung legacy ni Pangulong Duterte. So, ba't sinabi mo kanina na ang legacy niya pagpatay ng libu-libong mga Pilipino, hindi pagbibigay ng due process? Ba't biglang naging ganun? Dito naman, okay ka naman.
Dili ni genocide, dili ni ethnic cleansing. Ang target sa anti-drug campaign kay mga sindikato o mga involved sa illegal drugs. Oh, yun naman pala eh. Sindikato at involved sa illegal drugs naman pala. Bakit kanina sinasabi mo parang kahit matinong tao, pinakulong niya. Kahit matinong tao, pinapatay niya. Eh, hindi naman pala dapat siya makasuhan ng crime against humanity because hindi naman pala siya gumawa ng genocide. Hindi ba? Hindi naman pala siya nag-mass murder. O, ang mga namatay naman pala is operational. Police operations. Drug involvement ng mga namatay sa operation. O, ba't dati ganyan ang sinasabi mo? Ba't ngayon iba na? Dili mga ordinaryong civilians. Under the Rome Statute, a crime against humanity needs to have a widespread or systematic attack against civilians and a state policy of extermination. But in the case of the Philippines, what happened? Yes, there were deaths. Pero daghan sa mga kaso kay tungod sa police operations. Oh, maraming namatay. Police operation. So dati police operation pero ngayon legacy na. Ni Pangulong Duterte yung pagpatay basta-basta, ganun. Ano nangyari, Regal? Ba't bigla kang nagtae? Either na resistance o naasay rogue cops nga abusado. Pero ang importante, the Philippines prosecuted these rogue officers. Oh, they prosecuted naman pala. Ba't sinasabi mo walang due process? They prosecuted these police officers na sumobra sa kanilang mga nag-abuso. O it means gumagana ang justice system sa Pilipinas. O bakit pinakikilaman tayo ng ICC? So, in fact, we convicted police officers for the killing of Kian de los Santos. So kung naglihok ang korte, nganong kinahanglan pa ang International Criminal Court? Oh, kung gumagana ang korte, bakit kailangan pa ng International Criminal Court? Yan yung statement mo before. Ba't ngayon nagbago? Ha? Huli ka. Magkano? Magtatanong lang ha. Hindi ko sinasabing binayaran ka ha. O kasi katulad nga ako, kung halimbawa, sa tinagal-tagal na panahon, binabanatan ko si Bongbong at Romualdez, tapos bukas, biglang kaibigan ko na sila, puros pambabati ko sa mga Duterte yung ginagawa ko at puros kabudulan na yung pinagsasabi ko rito. Sinasabi kong si Romualdez ay mabait, si Bongbong ay walang kinalaman. Anong iisipin nyo sa akin? Na bigla na nagising ako na naginip ako yung katotohanan yun pala, tapos okay na ako. O malamang sa malamang nabayaran ako, di ba? Ay, katulad yan, yung mga dati namang mga vloggers na hindi naman sila political, biglang naging political, tapos ang binabanatan nila si Inday Sara. Samantalang issue ngayon, flood control project, billion, trillion, tapos 100 million ni Inday Sara, yun ang sinisilip. Ano ibig sabihin nun? Eh, terrible pa naman. Talagang itong administrasyon pa naman, ang dami pa namang chismis na nagbabayad talaga ng mga tao para maging kakampi nila. Nako? Oh, isa kaya ito, abogado na ito sa mga naalok? O do they have something dito sa abogaga na to para bumaliktad siya ng agad-agad, mabilisan? And here's another thing. Why only Duterte? Look at Mexico. Naman pala eh. May Mexico, may Guatemala, may Amerika. Over 120,000 deaths sa ilang drug war. Colombia, decades of military operations against drug cartels. The United States, they spent trillions on their own war on drugs. But addiction rates are still rising. And yet, the ICC never touched them. But when it comes to Duterte, suddenly, they want to prosecute? Oh, because it's political. Yan yung sinasabi natin, Regal, that ICC is political. Hindi batas yan. Yun nga yung sinasabi namin sa'yo na kung ang pretext mo is law, okay naman yung pinagsasabi mo. But talagang ang punto nga kasi natin dito, that ICC is operating, hindi na sa legal eh. They're operating ng politics na. Kasi, nang nag-file tayo ng interim release, lahat naman ng parameters ng interim release, sinunod natin eh. Ipinakita natin sa kanila na pasok si Pangulong Duterte sa mga ito. At ang gusto nga lang natin, kahit dyan lang din sa katabing facility, so long as matitingnan siya ng 24 oras. Matitingnan siya ng 24 oras ng mayroon siyang caregiver, mayroon siyang nurse, maaalagaan talaga siya because he's, for humanitarian purposes, he's, for Christ's sake, 80 years old na, going 81. So talagang matandang-matanda na ito. Yun lang naman ang hinihiling natin, interim release para hindi siya mamatay. Kasi ang problema baka mamatay yan diyan sa kulungan eh. Di paano na nabigyan ng hustisya yung mga sinasabi ninyong mga biktima, hindi ba? Oh. So yun. Ang punto dito, the ICC is not operating on a legal basis. They're operating on political na. Oo, yun ang sinusundan nila, politics. Yan yung natin, yan yung pinaiintindi natin sa'yo. Mura gipili lang nila kinsa ilang dukuron. Asa ang hustisya na?
At the end of the day, this is not about defending every action in the drug war. It's about fairness. If the ICC wants to be credited, Fairness naman pala eh. So dapat naging fair ka din kay Pangulong Duterte dun sa huling vlog mo. Sana hindi mo ineko yung mga sinasabi ng mga kalaban niya. Oh, kasi wala ka namang ebidensya eh. Even sila, wala rin namang ebidensya. Lahat naman yan puro akusasyon lang eh. Dapat kung taong batas ka, patas ka, objective ka. Pero sa sinabi mo dun eh, na dati minamak mo yung ICC, ngayon ikaw na. Oh, so poetic justice. Parang deserve niya yun, ganun. So parang sinasabi mo na deserve ni Pangulong Duterte yung pananatili niya doon. Putang ina, kulong kaya kita doon. it cannot pick and choose cases based on politics. So sinasabi mo na nga that they chose specifically PRR this case here in the Philippines because of politics. So anong legal basis na sinasabi mo kanina? Ano yung mga legal matters na sinasabi mo kanina? Kung dito sa dati mong vlog, inaamin mo na pinili si Pangulong Duterte dahil sa politika. Dahil sabi mo, meron sa Mexico, meron sa Colombia, meron sa Amerika. O bakit si Pangulo? Dahil kakayang-kayanin nila Pilipinas, ganon. O so hindi ka rin naman pala agree dun eh. Bakit biglang nagbagong tono mo? Yun. Yan kasi ang issue dito kasi marami nito. Sino ba yung Regal Oliva na yan? Pinasisikat nyo lang? Hindi. Kailangan nating, sa hanay natin ng mga Duterte, kailangan talaga natin malaman sino yung gumagamit lang sa Duterte crowd at sino yung mga yung mga totoong mga Duterte supporters. O, di ba? O, syempre maiba naman tayo. Ibang balita naman. Pasensya na kayo. Medyo matagal lang in-spend ko dyan because gusto ko lang ipaintindi sa inyo na marami pa ang mga babaliktad sa mga susunod na araw. Marami pa sa mga kakampi natin yung biglang babaliktad. Sa laki ba naman ang ninakaw nila? Trilyon-trilyon yung ninakaw nila. Kung kaya nga nilang bayaran ng media, kaya nga nilang bayaran yung mga vlogger na hindi naman nagpupolitika, sino yung mga susunod na tatargetin nilang bayaran nila? Yung mga bumabati ko sa kanila, literal. Kaya maraming mga marami pang mga dating kakampi natin na babaliktad. Pinakikita ko lang sa inyo kung sino yung mga bumabaliktad na, nagpapakita na ng totoong mga kulay. At nasa inyo na yun kung ipa-follow nyo pa yung mga yan. Pero dahil sobrang lakas ng Duterte crowd, madaming gumagamit sa Duterte crowd. Alam naman nila na when you go to Bongbong Marcos camp, bayaran lahat yan eh. Walang loyalty yung mga yan, sa pera loyal yung mga yan dahil mga magnanakaw yung mga amo nila eh. Pag pumunta ka naman sa Dilawan, mga zombie naman yan, sarado naman ang utak ng mga yan, tsaka mga komunista yan eh. So kaya ang gagawin mo ngayon, tsaka dyan sa kampo ni Bongbong, puro troll yan, puro computer. Puros mga mga troll farm yan. Pag pumunta ka sa crowd ng mga Duterte, makikita mo mga totoong tao talaga yung kasama mong nakikipaglaban at yung magtatanggol sa'yo sa tuwing may mga issues na pinalulutang sila tungkol sa'yo. Mga OFW na may mga muka, mga Pilipino na talagang nagmamahal sa bayan. Diyan, kaya ang dami rin ng mga dating Dilawan, dating Pinklawan na nandito sa atin ngayon and they enjoy our crowd. Nai-enjoy nila yung crowd ng mga Duterte kasi ang Duterte die hard talaga yan. Tsaka matatalino yan. Kaya ganun. Pero sige, dito naman muna tayo. Baka, mga bossing, ayan, I hope na nagustuhan nyo itong ating mga balita. Pero